Mas malalim yung ano ko kay God kasi ano na, hindi lang dati ako nag-uma-attend sa IF, kundi isa na rin ako nag-i-invite at may member na rin ako ng care ministry. Parang iniisip mo na ginagawa mo yan kahit pagod ka sa trabaho mo buong linggo. Pagdating mo dito, naglilingkod ka pa rin sa Panginoon, pero hindi mo ramdam yung pagod mo kasi alam mo sa araw na yun ay araw ng Panginoon, pagsamba sa Kanya, ganyan. Pag ikaw ay isang Kristiyano talaga, hindi mo ma-explain yung saya na nararamdaman mo sa puso mo. Gusto mo na parang maliit na bagay, masaya ka na, katulad din sa sa bahay. Kung mabait yung amo mo, parang blessed ka na kasi hindi lahat ng amo o kaya mga binibigay sa'yo sa loob ng bahay na ino-open. Yung iba hindi na nabibigay ng ganun. Parang napaka-bless mo na. Yung matuto kang makontento kung hindi ka naghahangad ng agad-agad. Ngayon nakikita ko yung sa mga social media, di ba? Maraming nagpapakamatay. Sabi ko, napaka buti niya. Kasi ginamit niya yung alaga ko para gisingin ako. Na hindi ko dapat gawin yun sa sarili ko. So, sobrang thankful ako sa bagay na yun. Sa alaga ko and sa kanya. Honestly, lahat naman tayo, di ba, may mga bagay na ayaw natin sabihin sa ibang tao. Hindi pala pwedeng ako lang mag-isa. Hanggang sa natutunan ko din i-share sa family ko. Yun ang pinakauna. Aside from God, mas lalong naging yung relasyon ko sa Kanya. Yung dating ako, I can say, tinalikuran ko. Binago ko para sa Kanya, para sa sarili ko. And then, continuously, now, alam ko, sa susunod pang mga araw, marami pang magagandang mangyayari sa akin. Though, darating yung may mga struggle ako, alam ko, malalagpasan ko agad yun kasi andyan siya eh. I believe na andyan siya para sa akin, para sa amin ng pamilya ko, para sa ating lahat. So, yun yung pinaka magandang desisyon na gawin ko sa buhay ko is to fully surrender myself sa Kanya. Yung ibigay ko lahat sa Kanya. Though hindi ako perfect na tao, though may mga times na nagkakasala ako sa Kanya, alam ko na mapapatawad niya ako. Alam ko na pakikinggan niya ako. Yung sa Hebreo 13:5-6 is yung word na I will never forsake and I will never leave you. Na kahit kailan hindi niya ako iwan, kahit kailan hindi niya ako pababayaan. Which is, naging siya true to my life. Yung lagi kong inaas, honestly, is gawin niya akong mas malapit sa Kanya. Gawin niya akong mas malapit sa Kanya. And yung kung ano ako ngayon, continuously help niya ako mag-grow, kilalanin siya, and continuously na sana gawin pa niya akong mas matatag sa mga problema na darating sa akin. At saka maging continuously yung namin ng family ko, yung closeness namin ng family ko, especially ng daughter ko. Baon na ako sa problema. Sabi ko sa sarili ko, pag tumalan ba ako dyan, wala na akong problema, pero inisip ko yung anak ko. Minsan aminado ako, minsan sabihin dito na, siguro si Satan yung nag-aano sa akin na, tumalong ka na, wala nang tutulong sa'yo. Pero nagsisimba ako, naisip ko na, may hanggat nagigising ako, merong dahilan ako. Kaya lumalaban ako kasi yung anak ko, paano na lang. Hindi deserve ng anak ko kung may mangyaring masama sa akin. Sabi ko, Lord, pwede niyo ba i-reset na lang yung buhay ko? Ayun po yung sinasabi ko kay Lord. Kasi hindi ko kayang
Hindi ko kayang yung sa anak ko. Kahit anak ko na lang makasama ko, hindi na lang bumalik yung mga kapatid ko sa kaasawa ko. Gusto ko lang makita yung sarili ko sa yung anak ko na masaya, na wala akong problema. Awit 37 verse 1 to 4. Nasabi niya doon na huwag kang mabalisa dahil sa masama, huwag mong kakainggitan mga liko nilang gawa. Katulad ng damo, sila'y malalanta, katulad ng halaman, matutuyo sila. Umasa ka sa Diyos at ang mabuting gawin at mananahan kang ligtas sa kanyang lupain. Ayun yung verse na pinanghawakan ko. Iniisip ko na lang na, sabi nga, umasa ka sa Diyos, kabutihan lang yung gawin mo at patuloy ka mabubuhay. Ayun pa rin, kahit sa kabila ng pagsubok, inisip ko na lang na dadaan lang. Siguro isa ngayon sa naging dahilan na kung anak, noon masasabi ko ngayon na kung noon anak ko na lang, siguro masasama ko yung IF na dahilan para lumaban. Tatry ko na ilapit uli kay Lord yung sarili ko. Kasi nawala. Aminado ako, nawala ako eh. Iba kasi pag nakakarinig ka ng salita ng Panginoon, nagkumakanta ka para sa Panginoon. Ang saya sa pakiramdam yung sa buong linggo na nagtatrabaho ka, na puro parang pagod, ganyan. Pagdating ng linggo, parang wala kang energy. Pero pag nakasimba ka na, paglabas mo, parang na-charge ka, happy ka. Gusto ko yung ganun sila, hindi sila mawawalan ng pag-asa na merong gumagabay sa kanila.